Okay, we're live now sa Steel. And countdown video in 5, 4, 3, 2, 1. Andito na ang inaabangan na pagbabalik ng Gawad Kasambahay 2024. Samahan natin sina Elton at Kabayan Rico sa mainit na pagsalubong sa Gawad Kasambahay 2024 Live. Gawad Kasambahay, a prestigious award given to house managers or kasambahay, now on its third year. Outstanding household workers were recognized for their work and exceptional skills. Dito, nabigyan ng parangal ang mga kasambahay sa iba't ibang kategory tulad ng Household Manager of the Year, Loyalty Award, Kasambahay Achiever of the Year, Lady Driver of the Year, Breadwinner of the Year, Idol of the Year, Nanny of the Year, TikToker of the Year, Best Dress of the Night, and Best in Recycled Outfit. This is the opportunity for house managers to shine. Magandang gabi, mga kababayan. Ito po inyong lingkod Kabayan Rico sa Rico Pinoy, loud and proud, sa unang live para sa Gawad Kasambahay. Joining me tonight ay ang kilalang social media influencer and artist na favorite ng mga artista at singers dahil sa kanyang pagre-regalo ng mga
bags na may design na gawa mismo niya. Kasama ko ngayon, young, free, single, and ready to mingle, Elton Lipanta. Yes, it's a beautiful, beautiful evening mga kababayan. Eto na nga, umpisa na naman natin ang Season 3 ng Gawad Kasambahay 2024. My name is Elton and I'm from Elton Unlimited Creativity, and it's such an honor to be part of this Season 3 na talagang papaparangalan natin ang ating mga Gawad Kasambahay across the region. Ito yung mga nagtatrabaho, mga household workers na talagang essential, talagang they are part, or they play a crucial role in the economy. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Elton, batiin natin yung lahat na nanonood. Hindi lang mga kasambahay, pero yung mga family na as well. Lalo na yung mga, sigurado ako, nanonood sa atin yung previous winners. Diba? Kasi naalaala nila yung moment on stage na nabigyan sila ng parangal. Diba? This is a worthy cause considering that not even government agencies nga nagbibigay ng ganitong parangal, di ba? And we are fortunate because itong tinatawag na yung favorite store mo, Elton, Balikbayan Store. Balikbayan Store ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang ihatid uli sa third year natin ang Gawad Kasambahay. Ano ba talaga ang role ng kasambahay, Elton? No? Baka kasi akala nila na simpleng-simple lang ang mga gawain ng household managers. Nako, yan na nga ang sinasabi. Share it with us. Yes, yan na nga ang sinasabi natin, Kuya Rico. Kakala nila simpleng-simple lang yung mga household managers natin. Pero bago ang lahat, babatiin muna natin ang nandyan ngayon at nanonood sa atin si Miss Lisa Sanita. Ay isa yan sa ating mga Gawad Kasambahay mula Season 1 pa. Siyempre, magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga kasambahay. Don't forget to share dahil eto na, we are now on our Season 3 at siyempre excited ako para sa mga magiging nominado at sa mga entries natin this season. Eto na nga, household help, they play a crucial role in our society. Hindi madali yung mga trabaho nila. Pero bago ang lahat, sabihin muna natin, ano ba yung mga trabaho ng mga nasa household manager natin? Meron yung mga housemaid, yung mga housekeeper, yun yung mga nagbabantay ng bata or nanny, yan yung mga category na yan. Yung mga nagtatrabaho, tulad na lamang ng mga lady driver natin, kasama natin yan. At syempre yung mga nag-tutor, kasama natin yan. Yung nagkukook, yung mga naglalaba, yung mga ginagalingan sa paglaba, kasama natin yan. Eto na nga. Yung nag-drive. Yes, yung mga nag-drive dyan. Yes, yung mga magagaling mag-driver. At syempre, alam ko sa kanila, sa ating mga household manager, balita ko yan yung mga mayayaman nating mga kabayan na nagtatrabaho dito sa across the region. Ito na, sasabihin natin, ano pa yung mga role nila? Gaano ba sila kahalaga? They play a very, very crucial role sa ganyan sinasabi ko because they do economic contribution. Yung mga household manager natin, sila yung namamahala sa mga bahay habang yung amo nila ay nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Di ba? Sila yung nagpapakain ng mga anak, nagtututor, nag-aalaga, or kumbaga kung sa may mga alaga mga aso, sila yung nagpapasyal ng mga aso, sila yung nag-aasikaso mula umaga hanggang gabi sa bahay. Kaya sinasabi namin kung wala yung mga kasambahay natin or yung mga household manager natin, hindi mamamanage na maayos yung bahay habang yung mga amo ay nagtatrabaho. So, hindi lang yan, Elton. No? Yes. I'm sure you will agree with me if sabihin ko na mas close pa ang kasambahay sa mga anak kaysa parents. Totoo yan. Based on experience yan, totoo talaga. Yung marami nga yung mga alaga nila ang naumiiyak sa tuwing magbabakasyon yung mga household manager natin. Kasi talagang close na sila. They are their second parents na. Habang yung mga totoong parents sila ay nagtatrabaho or nag-inaayos yung mga career nila. Yun yung mga. Kung wala sila, paano na lang yung mga bata sa bahay? Paano na lang yung mga alagang mga hayop sa bahay? Paano na yung kalinisan sa bahay? Huwag na nating patagalin, no? Ipakilala na natin ang isang entrepreneur na nag-umpisa talaga nitong Gawad Kasambahay. When we return, we will be right back after this reminder.
Don't go away. Panahon na naman upang bigyan natin ng parangal ang mga natatanging kasambahay sa United Arab Emirates. Ang Balikbayan Store ay nagbabalita sa muling pagbabalik ng Gawad Kasambahay 2024. Lalong pinaganda, lalong pinalaki ang ating handog pasasalamat at pagpupugay sa kanilang serbisyo. Mag-umpisa na sa July 13 ang nominasyon o pag-apply sa Gawad Kasambahay 2024. Inaanyahan namin kayong lahat na magbigay ng inyong rekomendasyon sa mga kasambahay na may magandang kwento sa buhay upang maging inspirasyon sa ating lahat. Bisitahin lang ang ating website sa karagdagang informasyon. Gawad Kasambahay 2024. Sila na naman ngayon. Well, the wait is finally over. It's time to introduce the lady behind this worthy cause, Gawad Kasambahay. Ikaw ka mag-introduce, Elton? Yes, ladies and gentlemen, isang magaling na entrepreneur. Talaga namang may puso para sa mga kasambahay natin. Huwag na nating patagalin pa without much more introduction. Siya na magpapakilala ng sarili niya. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming on our first live para sa Season 3 ng Gawad Kasambahay 2024. Ladies and gentlemen, Miss Michelle Ginto. Palakpakan naman natin. Palakpakan naman natin. Yes, the lady of the night. Magandang gabi, Kabayan Rico and Elton. Thank you so much for supporting this CSR or corporate social responsibility na hindi lang dapat, of course, iisa or dalawa, kundi as much as possible, lahat ng community involved. Mhm. Eh, tanong lang ako, Miss Michelle, no? Negosyante ka naman eh. Dapat talaga ang iniisip ng mga estudyante, mga negosyante, ang iniisip nila ay yung profit and loss, di ba? How to make profit, no? How to reach out to more primary target market. Pero ikaw, naisip mong gawin ito, no? Na outside of your business purpose, no? Bakit mo naisip na umpisan itong Gawad Kasambahay? Actually, Kabayan Rico, no? Of course, sa atin, sa dami-dami ng mga, of course, challenges natin and at the same time, mga successes, meron tayong kailangan gawin to really give back and to really support the community, no? Hindi lang actually masusukat ang pagiging successful sa dami ng profit, sa dami ng, of course, sa dami ng businesses. Of course, we are just a small entrepreneur, hindi naman tayo kalakihan, but at the same time, sino ba yung nagsusuporta din sa mga negosyante or sa mga business owners, right? So one of those are kasambahays na sila ang may isa sa participation in terms of purchasing items or services na binibigay ng ating mga of course business owners or pinoprovide ng mga business owners. So we would like to really pay back, we would like to really make sure na despite of the challenges and at the same time regardless kung gaano tayo ka-successful, we will not be able to forget, no? Yung mga taong tumutulong sa atin, especially yung mga community na hindi natin napagtutuunan masyado ng pansin. Noong inumpisahan mo ito 2 years back, Miss Michelle, ilan ba ang nominees na natanggap nyo? Actually, we were very overwhelmed way back 2019 prior pandemic kung gaano kadami yung nagsuporta or nagparticipate sa Gawad Kasambahay, no. We almost reach we reach around 1,500 plus, no. Noong nag-umpisa, no? Yes, it was just the first edition pero we feel na talagang sobrang untouched or unreserved or unserved, no, ang market ng kasambahay in terms of community engagement. So usually
gusto lang natin sila kasi bentahan natin ng kung ano-ano, bigyan Mm. natin ng mga services na pwede silang bumili. Pero in terms of recognition, in terms of giving them an acknowledgement, bibihira, no? Bibihira sa atin. Actually, I'm so thankful with the initial core team na talagang tumulong, nagbigay din ng sobra-sobrang suporta para of course hindi ito kaya ng isa, hindi ko kaya mag-isa, hindi kaya ng dalawa. So yun yung gusto kong pasalamatan, yung original na core team na bumuo ng Banggitin Gawad mo, Kasama. Miss Michelle, banggitin mo yung mga original core team para at least Yes. malalaman nila na, oy, Michelle still remember us in spite of the number of years past, di ba? Yes, yes. Unang-una dyan si Choki Echosera, no? Yung napaka-Echoseran Choki na yan. Akala natin ganyan-ganyan lang yan, pero Ngayon, hindi na ma-reach si Choki. Oh, correct. marketing manager. Mm. Business Development Manager. Oh, grabe talaga. Hindi na Yes. Yeah, also known as Sino pa? influencer. So, yun, no? Si Choki na isa sa talagang nag-initiate din itong ating Gawad Kasambahay. Plus, of course, andyan si Leo Barameda Ayun, na yan ang Of pangalan course. na madugo talaga. Oo. When it comes to events management from conceptualization to implementation, ako, very meticulous to details yan. No? Correct. correct, correct. Oo. Sunod-sunod at dapat Mm, pulidong-pulido lahat ng mga step na nakalista gagawin. talaga Leo yan, yung Balamero. duties and Correct. responsibilities mo. Correct. Sino As Tama. pa? in, actually, siya ang final approval natin lahat. Mm, Hindi pwedeng mag-go hangga't hindi approve sa kanya. Kasi of course, we really feel na siya kasama siya since 2019. Talagang andun na yung prestige na binigay natin sa mga kasambahay. Hindi lang to parang karaniwang awarding, hindi to fashion show, hindi to mm, beauty pageant, but we're trying to find stories. We're doing our best to find great stories na yung mga kakaibang istorya na hindi karaniwang naririnig ng komunidad na ang usually naririnig na lang natin success, right? Hindi natin naririnig yung kanilang mga journey na pinagdaanan katulad ng mm. ibang challenges. So andyan si Leo Barameda na since 2019 talagang all out support up to last year and of course up to this year's season. And at the same time, Walang andyan din kakupas-kupas. si Okay, yan ang hindi nagsasawang sumuporta sa mga kasambahay, no? Si V. Laurilia. So, siya yung isa sa mga community leaders na nagbibigay ng inspirasyon, hindi lang sa kasambahay, pati na rin sa akin bilang isang business owner. Kasi of course, despite of all the challenges na pinagdadaanan natin, lalo na nung nag-pandemic, no? Up until now, actually, may mga latak pa ang pandemic na yan sa mga negosyo, no? Yung iba nga kumbaga nawala na pero tayo we're still alive. So pareho kami ni V ng advocacy na laban lang. Regardless kung ano man yung pinagdadaanan natin pare-pareho, andyan tayo, susuport tayo sa mga kasambahay hanggat kaya natin at hindi natin palalampasin ang taon na to na hindi magaganap ang Gawad Kasambahay 2024, no? Tapos Ayan. andyan din si Elton, of course, yan din si Elton, no? Isa siya sa 2019 na umaakyat kami ng Palazzo Versace, no? We were very Yes. privileged during that time kasi Yung mahal pa yun naman yung ang sapatos pagmamalaki ni Elton. yeah. Yun yung pagmamalaki namin, Kuya Rico, no? Naging Cinderella sila nung time na yon. Hindi kami Mm. natuwa para sa sarili namin, natuwa kami para sa kanila. Para No, sa kanila. they really feel like they were Cinderellas during those time. Wala lang Oh. nakakaiwan ng sapatos, no? Buo naman. Mm. Oo. Sino pa? Baka may nakalimutan ka. Of course, andyan si Ryan Banks. You know the master of the si Of Ryan course, Banks. of course. Oo, yun nga lang, Oh. sobrang dami ng businesses ni Ryan, kaya talaga medyo nahihirapan siya sa time niya kasi nga may sarili siyang business ngayon and of course, baby niya yan. Kaya we really appreciate and still, sabi nga ni Ryan, he will support, no? He will still support us. Andyan pa of course, sina Mark Briones. Siya ang original na creative director natin, no? Siya ang gumawa ng Mm. Gawad Kasambay. Kaya makikita nyo yung ating logo dyan na para siyang may duster. Siya ang may gawa niyan. Kaya until now, yan Ganda. yung kanyang legacy, no?
legacy. Actually, siya naman talaga ang nagke-create ng ating mga brands or branding guideline from Balikbayan Store, no? So yan yung pinagmamalaki natin kasi isa siya sa nagtatrabaho sa pinakamalaking kumpanya kaya very high quality ang ating mga branding. Mm. At marami Ah, pang iba na mga nag-support sa atin. Elton, sino pa ba? Sorry. Elton, baka may tanong ka kay Dami, Miss dami. Michelle. Oh, would you Oo. like to do the honors of asking her? Yes, of course. Siyempre, ito yung karaniwang tanong natin dahil bago tayo sumumpa sa gabing ito, bago tayo nag-live, siyempre meron tayong baon, nag-survey tayo sa ating mga kababayan dahil season 1 nangyari na, season 2 naganap na rin, at we are now on our season 3. Kumbaga, nalagpasan na natin yung pandemya at nandito na tayo sa parang regular na natin na real world. Oo. Ano po daw, Ma'am Nanonood pala Michelle? si ano, oh. Batiin mo Sino? yung mga nanonood. Ayan, si JP, si Dario, si Anton Ventaja. Oh, Uy, nabati oo, mo na. Siyempre, si nandiyan din si Anton. Bukang Oo. Ordinary. Si Oo, JP, oo. at saka si Orly, of course, the Of inseparable. course, And si Ryan as well. Mel No? Yes. Branzuela na isa sa mga nominate na driver. Oh, hi Mel! Siyempre, i-share mo na at ang mga kasamahan mo dyan ng mga driver din, baka this time, manalo na sila. Ito na yung katanungan natin sa gabing ito mula sa ating survey dahil nagtanong-tanong tayo ng 100 katao sa may bandang Satwa at Mina Road. Ano daw po yung pagkakaiba ng 2024 sa mga nakaraang Gawad Kasambahay Awards? Ano daw Yan. yung aabangan nilang kakaiba? Yeah. So marami tayong mga special na program na binibigay sa ating mga kasambahay, no. Even since 2019 naman, andyan yung talagang mga kakaibang ginagawa natin para sa kanila. But this year alone or this time, we would like to make sure na talagang mas magiging special. Kaya tinutulungan tayo ng mga sponsors natin para mas mabigay natin sa kanila yung mas magandang privilege, no? Of course, andyan pa rin yung ating career development program na kailangan nating consistent na ibigay para sa kanila para mas mag-excel sila sa kanilang career from being a kasambahay na mag-level up sila into some career opportunities or potential opportunities na mag-accelerate ng kanilang, of course, benepisyo. Andyan din yung entrepreneurship program and we are working out na magkaroon sila ng workshop this time, not just, of course, not just an orientation, but a workshop na mas magkakaroon sila ng privilege to be more knowledgeable in terms of entrepreneurship, no, na actual na ibibigay sa kanila. And at the same time, financial literacy para mas magkaroon sila ng focus in terms of making sure na yung kanilang finances is ma-manage nila. Mas magkaroon sila ng opportunity na mas maging, of course, kailangan kasi while working abroad, lalo na pagiging kasambahay, hindi yan lifetime, no? Dadating yung time, uugod-ugod, hindi nila kayang maglinis ng CR ng mga employers. Oo. Dadating yung time, hindi na nila kayang magwalis, maghugas ng plato, 'di ba? Parang hindi naman siya pwedeng maging lifetime. Kaya we need to make sure na meron tayong financial literacy and at the same time entrepreneurship program. Plus of course, yung ating in days day out, no? We would like to make sure na mas magkaroon sila ng bonding, magkaroon tayo ng sila ng opportunity to really explore na hindi na nila kailangan mo nang isipin na maglilinis sila, no? Kay tour lang muna sila, 'di ba? Ang dami ngang mga iba't ibang nationality na namamasyal from iba't ibang bansa. It's their time naman since andito sila sa Dubai. So Mhm. yun yung ating Yan. mga Mm-mm. binibigay na opportunity para mas mag-leverage sila for this season and without the support of course, the sponsors, mahirapan tayo dyan, Kuya Rico at saka Elton. Kailan ba mag-umpisa yung nomination, Miss Michelle? Yeah. So the official nomination will be happening on July 13, Saturday, no? Saturday, Mm. naka-ready na lahat ng ating mga forms or online forms para magkaroon sila ng opportunity to really be part of this prestigious Gawad Kasambahay 2024. So andyan, mag-ready lang sila ng kanilang mga istorya at the same time
of course, we don't want na hindi siya na-filter kaya meron tayong mga judges na magbibigay ng tamang judgment at hindi tayo ang judges ha, hindi tayo, hindi si Kuya Mm. Nico, hindi si Elton, hindi si V, hindi si Leo kasi we would like to make sure na transparent and at the same Mm. time may tamang judgment. Paano mo, what are the things that you are looking at as far as the judges are concerned? Ano yung hinahanap mo, Miss Michelle, when it comes to the selection of your judges? Okay. One of those criterias na nilagay natin sa ating mga forms is of course their life story that would include not just their challenges, of course their Mm. accomplishments. No? Ano-ano yung mga accomplishment despite of being a kasambahay na sumasahod lang sila ng ganito pero nakapagpatapos sila ng yung Mm. last week natin nakapagpatapos ng lawyer, 'di ba? Wish ko Oh, lang pati tatlo, patapos ng professional. lawyer. Um, Oo. paano mo, ano yung proseso ang ginawa mo para pagpili sa mga judges? Kasi sabi mo hindi ordinaryo yung mga judges, di ba? So, Mm-mm. uh, paano mo sila pinili as judges of Gawad Kasangbahay, Miss Michelle? Actually, yung mga judges naman natin, of course, aside from being a business leader, no, we would like to really, kasi hindi lahat ng business leaders can be a community leader, no. So sila, Mm. at their own capacity, nakikita natin yung sincerity nila to support this advocacy, no. Hindi lang sila more on profit, they even spend, kasi yung iba nga nagja-judge, babayaran pa, sila walang bayad. So, Mm. ganun sila nag-spend and they have spent almost whole day, no? Kahit nagugutom na Totoo. sila, hindi, nakikinig sila at umiiyak sila kasama ng kasambahay. So, yun Yan. ang medyo maganda sa atin kasi talagang yung kasambahay stories, kakaibang kwento. So, parang mas na-appreciate ngayon ng mga business leaders yung kanilang success, no? Hindi lang dahil sa pinagdaanan nila, but sa yung mga pinagdaanan ng ating mga kasambahay. Mas nagkakaroon sila ng appreciation na I'm so lucky na talagang nakarating ako at this stage na naging successful ako bilang isang business leader na yung pala mas marami pang mas mabibigat na pinagdadaanan yung mga tao sa paligid ko, especially sa kasambahay. Yan. Oh, Wow. maraming salamat, Miss Michelle. I'm sure na when we have the press conference and the grand launch on Saturday, Saturday. which is the 13th of July, marami pang ibabahagi si Miss Michelle sa atin, no? On the press conference. So, Miss Michelle, maraming salamat for joining us tonight. Thank you, thank At you, thank you. para sa mga manonood, huwag po kayong aalis dahil